guys, what's up guys? Welcome back dito sa ating channel guys. And for today's video guys, gamit natin si Euromotor guys, Peak 110 guys. Today, pag-uusapan natin guys, itong motor na to, kamusta ba siya pagdating sa kanyang, ayun guys, pag-uusapan natin sa kanya guys yung mga okay sa kanya at hindi, siguro na makikita kong hindi okay yun. At guys, may apat siyang kulay, no? Yung nasa atin guys, yung sword gray. At sa apat na yun guys, ito ang pinaka nagustuhan ko sa kulay sa apat, kasi meron pang parang yung kulay green yung red, saka yung black. Bias ako sa red guys pero mas nagustuhan ko to mas maganda siya tignan guys sa totoo lang. Mas ano siya, mas attractive siya para sa akin dahil yung kulay niya na combination ng gray na may ganyan tapos black na may sticker na alam nyo na, Peak, ano yun? Peak Z Peak 110 guys. Yan, diba? Angas niyang tignan guys. At naka LED na lahat guys yung kanyang light, pati sa tail light guys. Yun nga lang guys, na naka-analog pa siya. Yan, nakikita naman natin dito yung kanyang speedometer, ayan, at yung kanyang gear indicator guys, yung neutral. Yan, apat yung kanyang gear guys, 4 gear siya. Yan, at yung tinatakbo ng motor guys, 1,184 kilometer guys. Yun pa lang ang kanyang tinatakbo, napakabata pa. At signal lights, yan, dito rin yung high beam. Yun, simple lang naman guys simple lang naman yung kanyang cockpit, ayan, ganyan. At meron pa siyang choke guys, yan, pag umaga kailangan chino-choke pa siya dahil carburetor type siya, hindi pa siya FI guys, kaya kailangan chino-choke pa siya pag umaga guys, paiinitin pa siya and ito yung kanyang busina. Yun, ito yung starter switch, start button ay naging game. Starter switch guys, ito yung ignition, yan, ignition switch. Meron pa rin siyang start guys, di nila inalis ayun, sakaling malabat ang inyong battery guys. And ang isa pang maganda dito guys, meron na rin naman siyang USB charger guys, ayan, oh. Kita ba? May USB charger na siya guys. Kasi nga, sabi nga ni Boss Motolab, nanonood pa ng YouTube. Siguro ang isang nagustuhan ko sa kanya guys, no? Ang isang nagustuhan ko dito guys ay yung kanyang headlight guys, no? Yan, pagpapansin niyo guys, ayan, yung kanya daytime running light, tama ba? DRL. Angas niya, di ba? Kita siya sa gabi kahit sa umaga nakita siya. At isa na gustuhan ko dito guys, malakas guys yung ilaw niya pag gabi dahil naka-projector siya guys na lights. Kapag binuksan ko yan, yun, pansin nyo guys, ayan, oh, naka-projector siya guys na lamp yung ilaw niya, kaya ang liwanag talaga nito guys sa gabi. Yun ang isa sa nagustuhan ko guys, yung kanyang ilaw. Yun, at meron siyang, at yung tangke niya guys, kung matatanong nyo, 4 liters yung kanyang gas tank na nandito sa may ilalim ng upuan. Magbubuksan natin yun. Ito, may susian siya dito. Susian mo siya. Yun. Ayan, ito guys, ang kanyang gas tank nandito. At may maliit siyang compartment, kasya yung kahit gloves pwede dito. Baunan ko kasya dito yung maliit lang. Okay. Tools, saka andyan guys yung papel. Yung mga simpleng pwede nyo mailagay. So power naman guys, meron siyang, sa maximum power guys, meron siyang 6.43 horsepower guys. At sa maximum torque guys, meron siyang 6.
80 yata New meter of torque. Yun yung torque niya guys, sakto lang para sa 110cc guys, sakto lang yun. At yun guys, no, yung gulong naman niya, yung mags niya naka spokes wheels o ring set, naka 2.75 yata kung kakamali guys, na may stock type siya na pangalan ay Wanda tama, Wanda na may size na 2.50 by 17 guys. Siguro sa pag kinonvert natin sa ano yun, 80 by 90 siguro, no, baka ganun. Parehas yan sa harap at likod guys, naka 2.50 by 17 siya guys. And at sa suspension niya guys, no, dahil sa totoo lang isang linggo na siyang nasa akin. Isang linggo ko nang gamit si Peak 110. Sa suspension guys, napaka lambot guys, kahit solo ka lang. Ang ganda guys ng suspension niya. At yung upuan, isa rin sa nagustuhan ko sa upuan guys ni Peak 110, ay napaka lambot sa totoo lang din. Maganda. Ito yung isa sa nagustuhan ko. Relax yung puwet dito. At sa gas fuel consumption guys, sa totoo lang naman, baka matanong nyo yan, ang fuel consumption ko guys ay, sabi guys sa website, nag-average siya ng 53 kilometer isang liter guys. Para sa akin totoo yun, kasi guys isang linggo na to. At yung gas niya, hindi pa ako naggagas, ngayon ko palang kakargahan yan. Ito, ayan guys, oh, yung kanyang gas tank, diba, magkakalahati pa lang guys yung kanyang gas. At napakatipid niya sa gas guys, kaya naniniwala ako na dun sa 50 to 53 kilometer isang litro, baka nga mas meron pang tinipid eh. Yun yung isang nagustuhan ko sa kanya guys, yung tipid niya sa gas, lalo na ngayon guys. Ang mahal ng gas, diba? Ang mahal ng gas natin ngayon, parang 5 piso hanggang 10 piso yung inangat ng gas eh, diba? Sa gasoline parang halos 5 piso, sa diesel halos ganun din, no? Kaya maganda talaga yung mga motor na ganito ngayon na tipid sa gas. Kung gagawin mo lang siyang pamasok guys, at service mo lang, hindi yung kung dito ka lang ganyan, diba? Palengke, tipid talaga siya sa gas. Yun ang isang nagustuhan ko sa kanya. At yung tunog guys ng muffler, isa sa gusto ko. Stock type lang siya guys, pero yung tunog niya, ang lutong, ganda. Parang hindi mo na nga kailangan mag aftermarket eh. Okay guys, susubukan naman natin siya ngayon sa daan. Subukan na natin siya sa daan guys, kung makapit ang kanyang stock tire, dahil may konting banking dito. Sa umaga talaga guys, i-choke nyo siya, sabi ni Uncle yung may-ari. Big shoutout kay Uncle Balong sa pagpapahiram dito sa kanyang poging bagong motor. Thank you. Na nasubukan ko yung Euro Motors Peak 110, no, na experience natin na gamitin to. At yun nga guys, balik tayo. Yun, ayan guys, yung stock muffler, paparinig ko pala sa inyo. Nakakalimutan ko guys, ipaparinig ko guys yung stock muffler. Hindi ba? Kung rinig siya sa video na maayos guys, pero sa pandinig ko ayos eh. Kahit pa paano rinig na ako sa daan, di ba? Kaya tara na guys, subukan na natin siya sa daan, kung kamusta siya, gaano siya kaganda. Yung ano niya guys, masyadong mabilis. Mabilis yung kanyang
agad. Ang ganda. Lamig, kahit pa paano. Pero mainit na yan mamaya. Oh, guys, may airplane, no? Airplane. Helicopter. Okay. Ayun guys, sa power niya, guys, sakto lang para sa akin kasi pag kukuha kami to guys, siyempre hindi naman racing yung gusto mong gawin, di ba? Kailangan mo lang ng service na makapunta ka na bahay to trabaho, yung gano'n, service mo lang pang araw-araw, makapunta ka na sa point A to point B, yung gano'n. Parang nag-banking yung truck doon. Ang bilis sa banking. Yun. Okay naman. Huwag naman sobrang banking. Yung gulong niya manipis yan. Yung nauna
segunda, ahon yan. Kahit gumagapang. Malang MotoGP na higa mo to, ewan ko lang. Pang ano na yun, pang malalakasang tao na yun. Hindi siya para sa akin. Sa mga mundo na lang, halimaw yung ganun. Talagang yung suspension niya yung isa sa nagustuhan ko guys. Kaya alam niyo, kahit may tagtag yung daan, hindi ko ganun karamdam eh. Kasi ang lambot ng kanya suspension niya at yung kanya namang bigat pala, hindi ko nabanggit, may bigat siya na 83 kg guys, curb weight 83 kg at sakto na rin yun yung bigat niya para sa cc niya, diba, 110. At kung ano naman yung kanyang seat height guys, siguro nasa 770 mga ganon. Straightway to guys eh, oh. Pasensya na guys, hindi tayo magta-top speed dahil muna hindi sa atin yung motor, so pinahiram lang, kaya walang top speed guys. Pero pansin nyo naman kanina, halos nag-80 na ako kanina eh, di ba? Yan, may top speed yan. Silang ano yan, panggawa ng atik, panggawa ng bubong ng tubo o pagkain ng halaga nila. Ang ganda ng suspension ito guys, matagtag to eh, itong gantong mga daan, medyo matagtag pero wala lang, wala lang. Tayo guys, 1,200 na yung tinakbo niya. Kamusta ba siya? Yun guys, sa power niya sakto lang guys, sakto lang yung kanyang power, no? At siyempre kailangan lang ng service na pang daily guys, maganda to, lalo na nagmamahal na naman yung gas dahil sa gera, alam nyo na, sana huminto na yan. Dahil grabe, no? Pati gas talagang mahal na nga, magmamahal pa. Yun guys, at ang mga naging gusto ko sa kanya, no? Unang-una syempre yung kanyang fuel consumption, tipid na kahit karburador siya guys. At yun, no? Kahit karburador siya. At may nakalimutan ako nung naka-air cooled siya guys, hindi siya liquid cooled, kaya sabi ni Motolab, ni Boss Motolab, paano siya sa Honda Click 125, hindi, joke lang. Yun guys, nagustuhan ko yung kanyang fuel consumption, yung projector lamp niya na ilaw, at lahat ng ilaw niya, taillight, kahit sa brake, sa preno niya, LED na lahat guys, no? LED na lahat. At suspension niya, nagustuhan ko yun. At ito naman, doon na tayo sa looks. Sa looks pala, okay din ako sa looks. Wala akong masasabi sa kanyang looks guys, dahil
Pogi naman siya talaga eh, di ba? Pansinin nyo. Sa picture siguro, pero okay lang din. Sa personal, iba din yung dating niya sa kulay na to. Sa kulay niya na apat, ito ang gusto ko. Itong sword gray. Okay, and doon na tayo sa ayoko guys, no? Dito sa mga ayoko sa kanya. Unang-una siguro, sa braking power guys, hindi ganun kalakas. Dahil pare siya na naka-drum brake guys. Pansinin nyo. Ewan ko, alam ko mayroon yatang disc brake yata. Meron yatang ino-offer si Euro Motors na disc brake itong harapan. Naka-drum brake siya parehas, kaya mas maganda na gamitin nyo na lang parehas yung preno. Pero pakiramdam ko mas malakas yung preno sa likod kaysa sa harap. Pero para mas safe, gamitin nyo parehas yung preno guys, no? Dahil naka-drum brake lang siya. Sana nga naka-disc brake na lang yung harap eh. Kahit magdagdag na lang siguro ng magkano, kahit konting diferensya. Pero meron daw yatang naka-disc brake to. Pangalawang ayoko sa kanya guys ay ito sarili kong opinion na ayoko sa kanya ay dito sa cockpit. Minsan kasi habang umaandar ako guys, gabi yan, umaandar ako, naka-throttle ka, kailangan ko pang yung ito pipitikin ko pa to. Yung kanya-kanya naman tayo ng ano guys eh. Baka yung iba sa inyo sanay na nandito yung switch ng lights, di ba? Kasi pwede mo pang patayin yung headlight nito eh. Hindi ka mukha ng ibang motor, di ba? Naka-on na agad. Ito kasi nakapatay yan, oh. Yan, tapos kailangan ko pang buksan. Yun, di ba? High beam, low beam, high beam, low beam. Yung ganun. Nahihirapan kasi ako dito guys na sabagay, buksan mo naman na bago ka umandar, no? Unahan mo na. Pero yun ang isang ayoko. Nilagay na lang din sana dito guys. Nilagay na kasi nakahiwalay guys yung ano eh. Yung ilaw ng itong panel kasi nakapatay yan pag unang sindi mo eh. Kailangan mo na buksan ng 1. Yan, nakabukas na yan. Kung kita nyo. Tapos susunod yung headlight. Yun yung isang nakita kong ayoko sa kanya. Sa presyo niya guys na 42,900 guys, ito na yun. Yung side stand ni bossing nakabukas. Yan na yung makukuha nyo. Sa presyo na yun, sulit na yun para sa akin guys eh. Kasi marami naman siya ibang competitor, di ba, na mahal nga lang sa kanya ng bahagya, sigurado mas mahal. Palagay ko isa siya sa pinakamura na semi-automatic na ganito ang kategory. Underbone pa ba to? So masyadong, pero nakita ko underbone pa yung kanyang body frame guys. Yan, yun yung makukuha nyo. Yun lang, hindi siya naka disc brake, naka drum brake siya, air cooled, at carburetor pa siya guys. Yung lamang naman ng carburetor eh, mura sa maintenance, diba, kaysa sa mga FI. At nakakita ko tipid pa rin naman siya sa gas. Siguro talagang pahirapan lang siyang start sa umaga, pero meron naman siyang choke dito guys, to para madali siyang sindihan. Yun, palagay ko guys, hanggang dito na lang yung video natin. Yun lang, nireview lang natin si Peak 110 dahil sayang naman pinahiram na sa akin to eh. Kaya big shoutout ulit kay Uncle Balong. Thank you sa pagpapahiram kay Peak 110. Thank you sa pagpapahiram kay Peak 110. Ito hindi ko lang mag-guess itong Z. Bakit kaya may Z, no? Para sa inyong Z. Ayan. Yun guys, yun lang yung content natin for today guys. Tingin nyo pala, kung meron kayong 42,900 guys, bibili ba kayo ng Euro Motors or bibili kayo ng ibang brand? Comment nyo lang dyan guys sa comment below. Anong masasabi nyo sa motor na to kung kukuha kayo ng ganito? Kung kayo, meron kayo 42,900. Yun lang guys, at sa lahat po ng umabot dito sa dulo ng ating video guys, marami pong salamat sa inyong lahat guys. At sa mga nanonood simula una hanggang ngayon, huli no, thank you sa inyong lahat guys. Marami pong salamat sa lahat na ulit ng umabot dito sa dulo ng video guys. Huwag niyo po kakalimutan na mag like and
subscribe na rin guys para dumami tayo. Share nyo na rin. Yun, kung nag-enjoy kayo sa video natin walang kwenta guys, yun lang. Tapos na yung video. Hindi guys, thank you. See you sa next vlog natin guys. Bye bye na guys. Sayonara guys.